Inihahandog ng Dialect Phase, ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radio Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect, ang Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers, hinirang na ika-6 sa mundo na UNESCO Dream Center, pinarangalan din po na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi sa patuloy nating pagbabahagi ng ani ng talino ng mga kabataan sa Santiago City sa pagpapaganap po ng 20th anniversary founding of the city of Santiago. At patuloy po ang ating ugnayan sa Technical Working Committee ng ating pong naganap na Kakasakaba. At kagabi nga po ay narinig na ninyo ang first runner-up sa singing competition. Ngayong gabi naman, ang champion ang inyong maririnig at para namang malaman ninyo na talagang dito sa Santiago City, ano ba ang kanilang ginagawa? Bakit ganito na meron talagang yaman ng mga magagandang tinig at magagaling na sumayaw? At lahat po yan ay ating ipapabahagi ngayong gabi. Ang kasama ko pong co-host, ang ating dating production assistant sa Radyo Balintataw, at patuloy po ang pasasalamat namin sa KBP para sa Golden Dove Award as Best Culture and Arts Program. So we're presenting some of the best from Santiago City. Andito po si Councilor Hexelon Alvarez. Magandang gabi po sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Balintataw. Magandang gabi po sa ating mga kasama ko rin po sa konseho ng Santiago City at ang chairperson din ng ating Technical Working Committee ng Kakasakaba, si Kagalang-Galang Aisen Marrero, si Kagalang-Galang Pandong Lugod, at syempre si Kagalang-Galang Vinci Agabao. Siguro isa pa ring miyembro. At ang isa pang miyembro na unfortunately na medyo masama pa rin ang kanyang pakiramdam sapagkat minalat nung isang gabi dahil naambunan siya ng ng ulan nung naglalakad siya. Kawawa naman. Pagaling ka na lang, Councilor Andong Dirihe, hindi ka namin nakakalimutan. Libre mo na lang kami ng merienda siguro sa isang araw. Mabuti yun, oo. Kasi huli ka, Andong Dirihe. Okay. Alam mo, nagkakasayahan po dito dahil talagang masayang-masaya nung kami po ay dumalo sa Santiago City para dito sa anibersaryo. At andito nga ngayon si Aisen, ang maganda and still available. Pwede ba yon nasabihin na counselor? Hindi pa ho nakatali. Kanya yung mga nakikinig, pwede pa hong humabol. Okay, Aisen, ang nakatutuwa talaga dito sa Kakasakaba ay mga batang nagwagi, no? Meron sa dances at saka syempre sa solo singing. Ngunit ang mahalaga ay tumitindig sila para bigyan ng mukha ang kanilang barangay. Okay? Diba? So, ngayon naman ay ating banggitin ang ating kabaro na first prize winner. Champion ang tawag doon, ano? Okay, champion. Kampiyon sa solo singing competition. So, Aisen, pakilala mo muna si...
siya na mismo ang magpapakilala. Mas maganda pong marinig ninyo ang kanyang tinig sa kanyang pangalan, kung saan siya nagmula. Okay? Ako po si Melissa J. Hidalgo, 22 years old from Barangay Plaridel, Santiago City po. Ayun, proud na proud ang iyong barangay captain. Sino ang barangay captain? Si Barangay na Captain itinulak ka? Kapitana Romero po. Ha? Barangay Captain Kapitana Romero. Kapitana. Opo. Oo. Kapitana. Talaga naman Cayetana. siga ang mga babae, Cayetana. ano? Cayetana Romero. Oo. Okay. Paano ka, dati ka na bang kumakanta? Kasi biglang nagulat yung audience, hindi ba? Dahil talagang malaki ang range ng kanyang pag-awit. Yung kapitana po ng Plaridel, kamag-anak nila dad yun. Tsaka, Kamag-anak namin, ng daddy mo. Oo. Si Yerson Alvarez, si Kapitana. Anak ko, di lalong naging proud. Nanood kami Talagang kahanga-hanga. Sabi ko nga kahapon, di ba, Vinci, tsaka Councilor Pandong, talagang nakakaawa ang trabaho ng judges. Dahil napakahirap talaga to make a decision. Actually, Auntie, maalala ko, itong ating kampyonada matagal na rin pong kumakanta. Maawit, Sa mga ayun. napupuntahan po natin ng mga barangay events, school events, madalas huwang birit ng ating buting kampyonada. Kaya hindi ko po makakalimutan. Ayun, kanya pala. Pero saan ka talaga nagmula sa pag-aawit? Sa Simula po simbahan, nung, sa ano po, eskwelahan, sa school po. sa banyo? Sa school po. Saan? Ha? Sa school po. Sa school? Opo. Aba, edi sabihin natin saang eskwelahan ka nagmula? Sa Santiago Adventist Elementary School po. Santiago Opo. Adventist Opo. Elementary School. Opo. Alam mo yung mga Adventist, magaling yan sa education at sa health. masarap din ang kanilang ginagawang mga healthy food na veggie meat, tapos mga soy-based products. Ayun, oo. So, magaling yan. Actually, kamakailan, Councilor Hex, nung napasyal ako dun, meron na rin silang ibang putahe ngayon. Akalain mo dinakdakan. Ano yung dinakdakan? Dinakdakan na gawa sa tokwa. Oo, exactly. Meron Pero hindi pang lasang kaldereta. tokwa. Hindi mo malalasahan, pero mararamdaman mo parang iba yung lasa. Yung pala is tokwa. Ganun kahirap. Oh, May adobo, may kaldereta, may dinakdakan. creative. Nagugutom na talaga. tuloy ako niyan. Okay. Yan yung tinatawag nating creative industry. So, ito rin, creative industry din ang pag-awit, dahil pag nag-produce ng recording, pwede talagang pagkakitaan o pwedeng gamitin para to raise funds. Alam nyo, hindi ba, ang daing mga stars and artists from all over the world na ibinigay ang kanilang talento para makatulong sa mga biktima ng disaster. Nakatutuwa po talaga yan. At pinapaalala na naman natin, International Arts Education Week ng UNESCO ay nagaganap sa Mayo, Biocultural Diversity. So ngayon, hahayaan natin, ikaw anong feeling mo, Councilor Pandong, nung napakinggan mo itong hinirang na kampyon? Alam nyo, ako po ay pinagkaitan yata ng magandang boses. Kasi ako po, pag ako'y umaawit, doon lang po ako sa banyo na... Ayun ang tinatanong ko kung saan ka nag-umpisa banyo doon po ako nag-umpisa. At ang pagsasayaw naman, sa harap lang ng salamin ng aming kwarto. Pero dito, sa mga nakita ang natin... papata nila, kakausapin natin yung mga yan. Sa ginanap na selebrasyon ng Kakasakaba, talagang napakaraming talento ang pinakita ng mga kababayan nating kabataan. Okay, ngayon itong ating kampyon, okay, magpaparinig. Ngayon ba, graduate ka na o nagtuturo ka o Nag-aaral ano? pa lang po. First year po. Nag-aaral po. Nag-aaral Opo. ka pa. Anong kurso mo? BSHRM po. PSHRM. Hotel and So Restaurant marunong ka ng paggawa ng veggie foods. Ba? Baka pwede ka naman magpa-sample dyan. Bukod sa kakantahin mo, dapat may sample din naman na Oo. pagkain. Wala Diba? kaming merienda daw, sabi ni Vinci. Alam mo naman ito palaging nagugutom. O sige, ngayon hindi na namin kayo di-delay pa para marinig ninyo
ang tinig ng kampyon. Ano ang, syempre yung winning piece mo ang iyong kakantahin. Apo. Okay, pakikwento at bakit mo pinili itong winning piece na ito, ay itong piece na ito para itong isali mo sa competition? Opo, kasi po, nung lately po kasi marami pong contest na nasasalihan. Parang nag-isip po ako ng isang kanta na maaari pong maging inspirasyon po para sa akin. At yun po, napili ko po yung I Believe by Fantasia Barrino po. Ay, kailangan manalig ka, di ba? Apo. And faith can move mountains. Okay. Apo. Sa pag-awit ni Kampiyon, Melissa Hidalgo. huwag niyong kalimutan yung pangalang yan. Malay ninyo, katulad nung naganap sa Israel, di ba? Hindi, Osang, opo. Si Osang, hindi nyo rin alam kung Nagbigay saan ng karangalan. pupunta ito, di ba? May balak ka bang mag-abroad? Oo naman po. Anong bansa? Canada. Oh, so yan na pala Canada. yung susunod na Canada Voice champion. The Voice of Canada. Kasi Cecil. hindi ba, bidang-bidang ngayon ang mga Pinoy, hindi lang sa Amerika, Middle East, anywhere. Global Pinoy nga. Siga ang Pinoy. Mas malapit po sa katotohanan kapag nagpadala po siya ng Vegemite. Sapagkat HRM po siya. Ito talaga, hindi mapigilan si Councilor Vinci. Kaya lang, Melissa, sa Canada, napakalamig. Baka naman mahirapan kang umawit doon. Okay, pero sa climate change, nagkakaroon rin sila ng superheat. Sige, eto na, ang tinig ni Melissa. Have you ever reached the rainbow's head? And did you find your pot of gold? Ever catch a shooting star? And tell me, how high did you soar? Ever felt like you were dreaming, just to find that you're away, and the magic that surrounds you can lift you up and guide you on the way. I can see the stars across the sky. Just a heart that's unseen before, and now I'm finally realized. You see, I'm waiting all my life for this moment to arrive. And finally, yeah, 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 yeah.
So, narinig po ninyo ang kampyon ng pag-aawit. Ngayon naman po ay tutungo tayo para ibandila naman ang mga kampyon sa pagsayaw. 22 years old na si Melissa. Ngayon naman... May boyfriend na ba si Melissa? Ha? May boyfriend ka na ba, Melissa? Wala Naghahanap pa. ka ba? Oo. Pwede daw. Okay. Ang mahalaga, abangan nyo na lang si Melissa sa mga iba't ibang mga okasyon kung saan ang kanyang talento ay mas-showcase. At nasa sa inyo yan kung iimbitahan ninyo, hindi ba? Meron na ata siyang invitation sa Talentadong Pinoy kung di ako nagkakamali. Ayun, kita mo na. Moving on and reaching upwards. Ayan. Ngayon naman, 22 years old, ulitin natin. Bata pa yan, si Melissa. Pero nung ipinakita ang dance competition, nakakagulat na itong mga batang ito. Talagang batang-bata pa. Nandito ang dalawa na tumatayo para sa buong grupo. At sabihin nyo muna ang inyong mga pangalan, edad ninyo, at saang barangay kayo pinagmamalaki. Okay? Amusang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jo Marie Garcia Blanco, nanggaling po sa Villa Gonzaga, Santiago City, Isabela. At ako po ay isang miyembro na nanalo po sa Kakasakaba Pop Dance Contest ng VG Dance Crew. At ito po ang aming head o leader na si Manuel R. Soliben from Barangay Villa Gonzaga, Santiago City. Nako, ilang taon na kayo? 15 po ako. 15 Yun namang leader nyo. 18 po. 18. Ang babata po, no? Pero makikita ninyo na mahalagang hinaharness na ang kanilang energy imbes na patambay-tambay, di ba? Kanya ang babatiin natin dito at magkakaroon tayo mamaya bukas ng mahalagang pakikipanayam sa inyong barangay captain. Banggitin natin ang inyong barangay captain na talagang binigyan kayo ng suporta at pagsulong ng inyong mga rehearsals para inabot ninyo itong ganitong tagumpay. Ang aming pong supportive and lovely Captain, si Captain Aaron Nerio Perlado at ang aming pong dance instructor na si John Paul Arieta. Ayun. Si John Paul Arieta ay tubong Villa Gonzaga din? Opo. Ayun. So, ang dance instructor nyo, ilang taon na siya? 21 po. 21, ang batang-bata, ano? Kahapon pa birthday niya. Birthday niya? O, di batiin natin siya ng happy birthday. Napakagandang birthday gift pala ang nangyari, ano? Opo. Na kayo ang nagwagi, hindi ba? At si barangay captain, kanya suportado talaga kayo, meron pusong malikhain, di ba? Pag-uusapan po natin yan bukas, abangan ninyo kung sino itong dancing barangay captain. Ano? Pag-uusapan po natin yan bukas. Pero ngayon, o baka pwede na ngayon, una, sasabihin natin, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan kayong nag-rehearse? 3 weeks lang po. 3 weeks? Oo. Pero dati na itong grupo ninyo na nagsasama-sama Bago kayo. pa lang po. Bago pa lang? Kailan nyo itinatag? Nitong April lang po. Itong April lang? Opo. At nahugot nyo, ilang kayo? Ilang kayong nag-perform? 17 members po. 17 members. Ang With the age leaders group, po. ikaw ba ang pinakabata? Hindi. Meron pang mas bata. Meron pa pong mas bata. 8 years old po. 8 years old. Yun nga ang nagpahanga sa audience, ano? Itong aming mga counselor dito, tutungo-tungo, hindi nyo nakikita, pero talagang masasabi natin na hangang-hanga sila dahil mga 8 years old, napakagaling ng galaw nitong mga batang ito at feel na feel nila, di ba?
Yes, Ma'am Cecil. Actually, ako nga ay napahanga sapagkat nakita ko yung pinakabata na kanilang membro ay nasa harapan at talagang give na give! Kapag ang kanyang pag-indak ay talagang kala mo isang very professional na dancer na. So makikita mo, since April hanggang ngayon, talagang ang disiplina na ilang oras kayo nagre-rehearse? Sa ilang beses isang linggo kayong nagre-rehearse? Daily po. Daily? Opo. Mga ilang oras? 5 hours po. 5 hours? Buti na lang bakasyon, ano? Siguro ay kausapin na natin rin si Barangay Captain ng Villa Gonzaga dahil ibang klase po itong Barangay Captain na ito eh. Double victory? Hindi ho ba? Opo, at saka nung elimination round pa lang po, kitang-kita natin ang suporta ng kanilang barangay captain. Nakakatuwa nga po dahil isa po si Kapitan Perlado sa mga napaka-supportive, napaka-active po na kapitan natin dito sa Santiago City at kitang-kita naman kung paano binigyang halaga ng ating kapitan ang pop dance competition dahil nung elimination round, napakagandang performance at halos tumayo na si kapitan para palakpakan ng kanyang mga kabataan. Opo, kasi nakakatuwa po talagang makita ang mga kabataang itong nagpapakitang gilas dahil kahit elimination round pa lang, talagang binuhos nila yung lahat sa props, sa costume, and talagang sa pinag-isipan. Opo. So, paano ninyo binuo? Tanungin natin si Kapitan. Una, pababatiin po natin kayo, Kapitan, dahil talagang nais namin kayong saluduhan sa ganitong pagmamalasakit ninyo sa sining. Sabi ko nga, May is International Arts Education Week ng UNESCO. Kanya, i-report ko ho ito dahil ako'y papuntang UNESCO na kung paano talaga ang sining ay magagamit para linangin ang talino at dagdagan ng mga values para nagmamalasakit ang kabataan, para sa kanilang komunidad, para sa bayan, para sa kalikasan, para sa kapayapaan, sa pagkakaisa. At talaga pong kayo ay maningning na halimbawa ng isang local government official. On the ground, barangay captain ho ito. At biruin ninyo, 37 barangays andito sa Santiago City. Kung lahat ng mga barangay captain, hindi lang po sa Santiago City, dahil lahat nga po lumahok, ito nga yung mga finalists at yung mga nagkampiyon. Kung lahat yan ay ginagampanan ang ganitong pananaw, talaga hong jumping community tayo dahil ngayon sa United Nations po, kanya babatiin namin kayo, merong pagkilala na hindi maisusulong ang likaskayang kaunlaran kung sinasabi nila absent ang kultura. Madalas sasabihin ng mga naglilid ng governance, walang laman tiyan yan yung kultura. Walang pakinabang. Pero hindi totoo yun. Kasi akala nila. Pero yun ho ay isang mahalagang tinatawag na haligi para yung unity, di ba? Yung sense of unity na bubuo yun. So, Kapitan, bumati naman kayo sa inyong hindi lang kabarangay, buong Santiago City, buong region, buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Pinakikinggan po kayo at kababayan natin sa abroad. Baka meron pa rin ho kayong mga kamag-anak abroad. Ako proud tayo, hindi ba, Hexilon? Dahil ang kanyang may bahay ay kamag-anak namin. Kaya, hindi ko kayo napanood pero kwinento ho sa akin ng aking kabyak nung napanood. Nanood siya nagulat nga siya. Nagulat siya, tuwan-tuwa siya, kwinento nga sa akin. Kanya, viva ang inyong barangay. Magandang gabi po sa lahat ng
nakikinig o nanonood po sa programa ng ating na si Ma'am Cecil Guidote na talaga po... Alvarez ho, kundi magagalit si Heherson. Cecil Guidote Alvarez na talaga pong pagdating po sa mga programa ng lalong-lalo na sa mga pangkultura po natin, halos sa kanya po natin naririnig yung mga ganyang programa. Dahil po ang kultura nga po natin talaga na mga Pilipino, na-develop pa po yan nung mga nakaraan panahon na kultura ng Pilipino na mahirap pong tularan at talaga po naman hindi nahuhuli kahit ano pong nasyon ang kultura ng Pilipino. Alam nyo, natatangi yung sinabi ni Barangay Captain dahil alam po ninyo, bidang-bida na kayo ay nagsayaw mismo. Hindi ho ba? At ito ay ang pagbabahagi ng ang ating tradisyon sa inyong syudad, sa rehiyon. Hindi ba? Yung folk dance. So kanya kakaiba kayo dahil pati sa contemporary, sa pop dance ay panalo kayo. Panalo rin kayo sa pagbabahagi at pagpapahalaga sa ating tradisyon. Okay? Ito yung sali ninyo sa interpretasyon ng Balamban. Ayun. So, Kapitan, ano itong Balamban dance? Kasi, syempre, alam natin, meron tinikling, meron yung mga kanya-kanyang mga sayaw sa iba't ibang rehiyon. Itong Balamban dance ay nakaugat sa tradisyon ng ating katutubo. Ang Balamban dance po ay isang sayawin na dito na po sa Santiago na-develop. Lalong-lalo na po dito sa aming barangay. Sa totoo lang po, ang katotohanan na Balamban, unang isinayaw po yan sa barangay Villa Gonzaga 1974. Na noong 1974, isinayaw na po yan dahil na-develop po yung aming barangay. Nabuo yung aming barangay 1972 Pero yung noong 1974, isinayaw na ng kaunahang mga matatanda sa aming barangay. Pagkatapos yan sayaw ng magsing-irog na nagliligawan na ipinasya na sa parang insektong paro-paro na na-develop sila, nagkatuluyan. Kaya yung Balamban na yan, ang pagkalam ko talaga, Villa Gonzaga ang pinagmulan. Kaya nung after 10 years na nawala po yun dahil nagkamatayan na po yung mga nagsaya nung una nun, lalong-lalo na po yung sila Mr. Victorino Bayawa Sr., si Mr. Hilario Calangan, sila at yung kanilang may bahay, sila po yung una nagsayaw ng sayaw na Balamban. After 20 years ata o 15 years, bigla pong nawala yan at ang sumunod naman na po mga 1990, yung pong bagong teacher po ng Barangay Villa Gonzaga na si Miss Kawinyan, dinevelop, hinanap po nila uli yung tugtog na yan na wala naman na silang pagbasyan dahil ang ginagamit lang po nung araw yung sayaw na yan, violin lang po. Violin? Violin lang po na isinasayaw yan, saka trompeta lang. Hindi pa po naka-play, na ilalaro sa plaka. Kaya nung namatay na rin po yung mga nag-violin nun, saka yung mga nagtatrumpet, yung meron po isang guro sa aming barangay nun na si Miss Kawinyan, na naging asawa po ninyo. Ayun. Naging courtship path din po, ano? Kanya pala. Si Mrs. ang nagturo sa inyo. Okay. So, maganda po itong ipinasok na alaala ni ating barangay captain ng Villa Gonzaga. At abangan niyo po bukas, ipagpapatuloy po natin ito dahil parang radyo nobela po itong naganap dito sa 20th anniversary ng Santiago City. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect, ang Philippine Center ng International Theater Institute, pinamumunuan ni Kajolad Santos at ng Earth Savers.
Itinatag ng dating senador, dating congressman ng Isabela, dating DNR Secretary, ngayon Climate Change Commissioner, si Herson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig sa lahat po ng tumutulong. Kasama po dyan ang Coca-Cola Bottling Company, Air 21, SM, at Tesoros. At sana nga po, andyan din ang Philippine Airlines. At syempre po, ukol sa interview na naganap para sa 20th anniversary ng cityhood ng Santiago City, papasalamat din tayo sa Dreamwave Hotel sa pamumuno po ni Mr. Alexander Cruz. At syempre, ganun din po ang ating pagkilala kay Gloria Flamenco ng Flamenco's Garden sa Batal, Santiago City. Kaya nga po, huwag niyong kalilimutan ang ating tipanan bukas ng gabi sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan mula sa Santiago City. At syempre, nagpapasalamat po kami sa aming Technical Production Supervisor Bong Moyar. Hanggang dito na lang po, hanggang bukas ng gabi. Paalam, patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos.